Good morning everyone. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito ng Wednesday, October 11, 2023, isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan sa pamamagitan ng inyong abang lingkod, Pastor Moses. Ang aking ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas chapter 4 verse 15. Sinasabi, ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nimpa sa iglesia, nagtitipon sa kanyang bahay. So ngayong buwan ng October, patuloy nating sineselebrate ang Leyte Month at bahagi ng mga laiko ay ang mga kababaihan. At dito isang babae na naglilingkod sa ating Panginoon na walang iba kundi si Nimpa, a woman who gives his own. At dito ibinahagi niya ang kanyang tinatangkilik para sa gawain ng Panginoon. Ano yun? Walang iba kundi yung kanyang tahanan na kung saan ginagamit ito para sa pagdadaos ng mga pagtitipon noong early church. Pangalawa, maaari siyang tularan sa kanyang radical hospitality. When we say radical hospitality, mga kapatid, ang radical hospitality ay mga masiglang pagkilos upang mag-imbita, mag-asikaso, tumanggap, mangalaga sa mga naghahanap ng spiritual homes. So, hindi natatapos sa ating pag-worship ang pagpupuri natin sa Panginoon. Yung pangangalaga natin sa mga nangangailangan ng ating tulong, yung pag-welcome natin sa mga naghahanap ng spiritual homes, yung pag-invite natin sa kanila na makijoin sa atin ay part ng radical hospitality na kung saan itong lahat ay taglay ni Nimpa bilang lingkod ng Panginoon. At yung panguli, mabuti siyang halimbawa sa mga kababaihan tapat sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. So during that time ay marami na ring mga aral na nagtuturo ng iba't ibang kaparaanan, ngunit itong si Nimpa ay loyal siya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa papanong paraan sa pamamagitan ng kanyang pananatiling tapat sa Ebanghelyo, pagsasabuhay at pagsasagawa ng mga aral na kanyang nasumpungan. Kaya nga sa umagang ito, ini-invite tayo ng ating morning devotion na ibahagi natin yung ating mga tinatangkilik para sa gawain ng Panginoon. Maging huwaran tayo at ibahagi natin yung radical hospitality. At yung pangatlo, maging magandang halimbawa tayo upang maging loyal tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Na kung saan, hindi lamang mga lalaki, kundi kahit mga kababaihan man din ay bahagi ng paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Maging ang ating Panginoon ay narito sa lupa, ang mga babae ang natira nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, na natili hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng mga kababaihan. Ako po ay nagbibigay pugay sa inyo sa pagse-celebrate natin ng Leyte Month. Dumako po tayo sa ating panalanginan. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinababayaan. Tapat kang Diyos na siyang nangangalaga sa bawat isa sa amin. Sa kabuuan ng araw na ito, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming pagpalain, patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo pong iparamdam na ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na tumatawag sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga anak na walang sawang nakikinig, nakikibahagi sa aming morning devotion. Patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan, samahan, at anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Thank you rin po sa iyong mga anak na tumanggap ng mga blessing, ng mga pagpapala. Salamat po sa kanilang mga buhay.
We pray po sa mga kapatid namin na nagse-celebrate ng kanilang birthday para sa araw na ito. Ang aming kapatid na Archer, Dalisay, pagpalain niyo po siya, dakilang Diyos, at i-bless mo rin po ang kanyang buong pamilya. Ganon din, Panginoon, pinagpipray ko po sa iyo si Ate May Camposano. Salamat po sa kagalingan na ipinagkakaloob mo sa kanya. Patuloy niyo pong iparanas ang iyong dakilang kabutihan. Patuloy niyo po siyang pagalingin at ikaw ang kanyang maranasan sa kanyang buhay. Marami pong kaming nais ilapit sa iyo. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayang dagat. Malayo man sila, alam namin ay nakakasama namin sila sa aming mga panalangin. Ganon din po ang mga kapatid namin na humihingi ng mga blessing. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. I-bless niyo rin po ang aming community, ang bansang Pilipinas, ang mga kapatid namin na nakakaranas ng mga pagsubok, tulungan niyo po sila. We pray na maging successful sila sa tulong mo. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti mula noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, paalam!